Minority Leader, who is a very good friend of mine too. I fully understand your concern in your privilege speech that you would like our government to be more responsible and to adjust their professionalism and courtesy towards a country that does not even believe in professionalism. Nabanggit kanina po ng isang nag-interpolate na baka mawala yung mga OFW natin sa mga bansang yan. Meron naman tayong ibang market mapupuntahan. At times, in order for us to protect the sovereignty of our land, we must bite the bullet. Madam Speaker, wala pong sino man ang nagpoprotekta ng kasarinlan ng bansa na walang nangyayaring sakripisyo. We must at least make some sacrifices. No? Hindi ko sinasabi dito yung tigmaan. Kapag talagay ko, malayo sa isipan ng Chinese government na makipagtigma sa maliit na bansang ito. Bakit hindi natin gayahin ang Malaysia, ang Indonesia? Ang Indonesia, pinasabog yung isang barko ng China nung sila ay nagpunta ron sa Indonesian waters. Oo. Hindi natin sinasabi na magpasabog din tayo ng barko, pero Indonesia and Malaysia were able to protect their sovereignty as a people. Why can't we? Hindi po ako naniniwala na gagawin po ng napakalaking China na tinatawag nating superpower na patulan ng isang maliit na bansa na katulad natin. Binubuli na ho tayo wala kayong makikitang komunista na hindi nakakakilala sa Diyos na magiging profesional at magkakaroon ng kortesiya sa bansang katulad natin. Hindi lang po tayo ni-insult, niloloko pa tayo Gusto kong sabihin sa inyo, nung kami nagkakaroon ng Quadcom, we were able to establish that more than 300,000 illegal Chinese came to the Philippines. And we were able also to establish that some of those Chinese were part of the People's Liberation Army na pinadala dito. Oo. At nag-establish ng POGO. Akala niyo ba maniniwala ako na walang kinalaman ng China sa pag-i-establish ng POGO dito sa Pilipinas? May kinalaman po yan. Ako nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese na nagpunta dito may pera Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon. Ang mayaman doon yung members lamang ng Politburo na wala pang 3 million. Subalit karamihan ng agricultural lands ng China may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. You see? Nakakapagtaka kung bakit napakaraming Chinese ditong galing sa mainland China na ngayaman. Oo, nakakabili ng malaking property. Sumusuporta sa mga politiko ng pera. Na-establish din namin yan. Madam Chair, my dear colleague, sa Quadcom hearing namin, na ang ibang mga Chinese na nagpunta dito, nagbigay ng pondo sa isang mga politiko natin. Na-establish po yan. Na-establish din natin na karamihan ng mga trolls dito na tumitira sa ating mga political leaders ay pinapuntuhan ng Chinese government. Ibig sabihin lang niya, Madam Chair, hindi marunong ng kortesiya at professionalism ang isang komunistang walang pagkakilala sa Diyos. Yun ang gusto ko bang sabihin. Now, of course, the concern of the minority leader na maging professional po at courteous ang ating mga spokesperson. Ako wala po ako nakikita na ito si Commodore Tayarla ay hindi po naging professional sa kanyang pagkasalita. I'm also blaming the Department of Foreign Affairs who, despite the fact that I have given more than 200 note verbal to China, yet nothing has been done lately by the Department of Foreign Affairs. Hindi lang yan, Madam Chair. Ako din nagtataka ako kung bakit among the 300,000 Chinese na nanditong illegal, ang napadeport lang, wala pang 6,000 ng Bureau of Immigration. Yun ang pinagtataka ko. Ako'y nagtataka din kung bakit meron pang 10,000 na illegal POGO na mga Chinese mismo ang nagpapaandar nito sa buong bansa natin. That is a question that should be answered. Pero hindi lang yan. Bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano po bang ginawa ng Chinese government? Nung pati ang mga fisher folk natin, pinasabugan ng water cannon. Ano po ba? Ito po ba yung makatarungan po ba yun? Yun po ba walang human rights violation yun? Pumunta po kayo ng Zambales, pumunta kayo ng La Union, pumunta kayo ng Pangasinan, kung saan hindi na nakakahuli ng maraming isda ang mga fisher folk natin dahilan sa ginagawa ng
mga Chinese warship na napupunta sa Pilipinas. In fact, dapat nga tayo na mag-complain na na napakarami ng human rights violations ang ginagawa ng China dito sa ating bansa na hindi, kahit na ang United Nations, ay hindi po nila iniimbestigahan ang mga bagay na ito. Now, with due respect to our minority leader, na alam ko po na malakas ang boses niya. Oo. Pero malakas din po ang boses ko. Oo. At malakas din ang boses ni Congressman Rufus Gutierrez. Pare-pareho kaming malalakas ang boses. But the thing is this, whether our emotions are high, this is not fighting each other, but this is fighting the enemy that we have. And who is the enemy of this land? China. China. Oo. Ako'y nagpapasalamat sapagkat nabanggit po ng ating minority leader na kahit kailan hindi niya kakampihan ang China. Sapat na po sa akin marinig yan upang sabihin sa kanya, ito pong si minority leader natin ay talagang makabayan po yan. Makabayan po yan. Ay, iniwala po ako dyan. Kaya din po, ang lahat ng ating mga congressman dito. Gusto ko lang sabihin, Madam Chair, na yung human rights violations po ng China sa ating mga fisher folk, doon sa Zambales, nakausap ko po sila eh. Nakausap ko sila, walang bahay yan, walang tirahan yan. Ha? Nagdidepend lamang yan doon sa nahuhuli lang maliliit na mga isda. Ngayon po halos wala silang mahuli. Oo. Ano po ba, gusto ko lang tanungin po ang ating minority, ano po ba ang magagawa natin? Ano pa ang magagawa natin upang tumigil na ang China na ginagawa dito sa ating bansa? Samantalang nagawa na ng Coast Guard ang gagawin po nila. I would like to find out from our minority leader, no? Hindi ko narinig sa kanyang privilege speech kung meron siyang solusyon sa mga bagay na ito. Binanggit lang niya, Madam Chair, ang professionalism. Binanggit niya ang courtesy. Now, I would like to find out what kind of professionalism and courtesy that the Coast Guard need to have in order to check the abuses being done by the Chinese government over this small country called the Philippines na mahal po nating lahat, Madam Chair, my dear colleague. Madam Chair, bago ko po sagutin yan, yung tanong na yan, gusto ko rin po magtanong muna kung if you will allow me. Kailan po kayo last na nagpunta ng China? I think, China, ay hindi na po ako napupunta ron mula nung pinubuli tayo. Oo, hindi na ako napupunta ron. Yung last na nagpunta po kayo, last na nagpunta kayo. Years na po yun taon na. Kaya Madam Speaker, I would understand na sinasabi po niya na walang mga bahay, may ng agrikultura, Madam Speaker, dahil hindi pa pala siya matagal na. Ang Mr. ang China po Speaker, ay... nung ako nagpunta ng China, ako po yung naglibot sapagkat doon, pinipersecute ang mga Kristiyano. Marami kami mga pastor na hanggang ngayon nakakulong pa sa kulungan ng China. Kaya ako nagpunta sa China about several years ago to have a fact-finding mission on how many of our pastors are still in jail. Madam Speaker. Madam Speaker. Marami pa eh. Marami pang nagtatago ng mga Kristiyano ron. I would like to declare to the whole world that China is one of those countries that are still torturing and persecuting many Christians in this world. Madam Speaker. Kaya ako nagpunta ng China several years ago. Pero alam nyo, Madam Chair, my dear colleague, nung binubuli na po tayo ng China, naku, hindi po na ako nagpunta ron eh. Hindi na ako eh. Yun po ang sagot ko, Madam Speaker. Well, para sa kaalaman po natin ng ating... pero siguro alam naman niya yan. Ang China po ay pangalawa na sa ating GDP sa buong mundo. If I... siguro mga 20 billion to 24 billion trillion pala. 22, 24 trillion dollars GDP. Pero hindi po ako nagtatanggol ng China. Ang sinasabi ko lang, professionalism, yung conduct natin. Kasi we are a government of laws. That's true. Not of men. Madam Chair, meron pa kayong sinasabi. Ganon din po naman na pinapaniwalaan ng China eh. Ganon din na pinapaniwalaan nila. Tayo, hindi naman tayo naniniwala doon. Ginagawa pa natin. Di ba? Pero yung China po hindi Di ba ginagawa. sumagot po muna ako sa iyo kasi pinasasagot mo ako eh. Madam Speaker, pwede bang baka malatang senior citizen na tayo eh. Madam Speaker, sagutin ko muna ang kaibigan ko po. Una po, kailangan guided tayo ng batas. Anong kilos natin bilang officials? Yun po ang itinutuwid po natin. Kaya we have to regain the trust even in this Congress of the people and we shall abide by our own laws. In contrast, yung inireklamo natin ng China, dahil kahit yung laws nila, hindi katulad ng mga batas natin, by tradition, maliit lang yung... Madam Chair, I know. Kanina niya. Gusto ko ba sinalayo? Gusto ko ba my time. You are, Madam Speaker, he is my visitor in my time. So, kindly let me finish. Opo. May I just know, to whom should we regain the trust? Pinagkita ko kanina eh. To whom? To our people. To our people. And we can regain the trust if we observe properly the laws we passed
what I am mentioning are the laws passed by this Congress to guide us as public officials. Pero yung tanong mo po kanina, Madam Speaker, ano ba ang pwedeng gawin natin? Hindi po ako expert dito, kaya hindi ako nagkagaling-galingan. Pero, kailangan aralin natin anong ginawa ng Vietnam. Anong ginagawa ng Vietnam na they are protecting their territory, pero tahimik sila. Anong ginagawa ng mga bansang minention mo na they are protecting their territory, pero hindi kasing ingay natin. You know what I am worried at? Siguro, hindi naman sa pagmamagaling. Pero malalim ang pag-aaral ko sa bansang ito. Sabi nga, sa Sun Tzu, he who knows himself and knows the enemy will win all battle. He who knows himself and does not know the enemy has a chance to win. And he who does not know himself and does not know the enemy will lose all battles. Sun Tzu. Ara, binabasa natin yan, di ba? Kaya kailangan natin malaman sila, mapag-aralan. Pangalawa, alam niyo iba ang bansang yan. Yung mga European countries, sumakop yan. Nag-colonize, di ba? Kinolonize tayo ng Espanya, sinakop tayo ng Japan, kung ano-ano. Pero in the end, hindi tayo ma-maintain, binitawan po tayo. Kasi hindi nila ma-maintain. Pero yung China, napaka-awkward ng sitwasyon ng China. Expand yan. At ang pinuposisyonan nila, yung mga neighbors lang nila. To the extent na in the 12th century, lumusok si Kublai Khan. Nilusok niya yung China. Pero alam niyo po, in the end, nalusok niya ang China, pero siya ang na-convert, si Kublai Khan ang naging Chinese, at ang Mongolian Empire na kasama sa buong China at naging Mandarin na rin ang salita, pati kultura. Ang sumunod, yung Manchurian Empire, lumaki na naman, lumaki. Hindi sila sumasakop sa malayo. Nasa neighbors lang nila at nag-i-expand. Dito po ako. Kailangan hindi lang maingay tayo, pero methodical po tayo dito. Aralin ng malalim po ito. Huwag tayo pawardi-wardi. Una, I am commending all our officials in government who are exerting all their efforts to protect our beloved country. Pero kailangan ng mas malalim pa na pag-aaral how we can survive this. Kasi nandyan na. Pinasakop na po tayo. At ang sabi ko sa iyo, kahit sa Tibet, sa bandang India, may problema sila sa lahat ng territories dahil expand po ng expand. Yun po, Madam Speaker. Madam Speaker, hindi kaya maaari, I'd like to ask our esteemed colleague here, kapag tayo na ngayon ang lead ng ASEAN, hindi ba posible na bilang lead ng ASEAN, ay tawagin po natin lahat ng mga leaders ng ASEAN upang magkaroon ng isang resolution, upang hindi naman laban sa China, kundi irespeto lamang ng China ang ating kasarilan. You think it's possible that the ASEAN can do something about that? It is possible, Madam Speaker. Saka may forum naman tayo na tayo ang host dito sa ASEAN. Pwedeng mga nandito yung ating mga counterparts, pwede rin natin mabulungan po yan, ma-request yan. Pero kailangan pa rin ang ating foreign affairs ang kumilos po dito. Sila ang binigyan ng authority ng ating bansa na maging aktibo kung anong direksyon. Siguro kailangan natin ng briefing dito. Therefore, yung nakatayo po ako dito at nagpapahayag ng ganito, apparently walang nagre-briefing sa atin sa Congress kung ano ang direksyon natin. Therefore, walang pumapasyal sa ating opisina para ipahayag saan tayo patungo. Ang ginagawa po natin, appropriate lang tayo ng mga pondo sa Coast Guard, sa Foreign Affairs, sa Department of National Defense, appropriate. Pero hindi naman naglaklaro dahil pag sa interpellation lang natin sa budget hearing, hindi po kakasya ang oras, palagi po tayong nagmamadali. Ito yung panahon, Madam Speaker, na pasyalan tayo mag-schedule. Yung majority ay i-brief anong strategy natin at ang minority. Hindi lang yung mga pakunti-kunting mga CEO kung ano-ano dyan. Hindi po kaya yan. Kailangan kilos ng buong bansa po ito. Diba, Madam Chair, with your privilege speech, my dear colleague, siguro kinakailangan kasunod niya resolution na to ask the DFA for a briefing with us and the Bureau of the Immigration also, to ask for a briefing with us so that we could be able to solve this problem once and for all. But also, to let you know, Madam Speaker, my dear colleague, na hindi tayo, kahit na anong gawin nating professionalism, hindi po tayo irerespeto ng Chinese government. Hindi nga nila nirespeto ang Taiwan For so many years now Tayo, irerespeto ka? Hindi po. I just would like to inform each one of you, the Chinese government is a bully. They will continue on bullying the Philippines. Kaya nag-iingay po tayo so that the whole world may know
napakarami nating mga allies na sinasabi. Well, let the allies also know that the Chinese is not doing wrong to the Philippines. You see? Ngayon, tinanggap ninyo, Madam Chair, tinanggap nyo, my dear colleague, na maaaring mitingin ng ASEAN leaders upang magkaroon ng resolution, upang tigilan po ng China ang ginagawa sa Pilipinas. Therefore, dito po sa plenarong ito, we are also calling our own allies to act on what China is doing to us. Sapagkat, Madam Chair, my dear colleague, kaya nga po itong si Congressman Rufus tumayo na po dito, sapagkat kahit ako, nagkagalaitin ako sa ginagawa ng China dito sa ating bansang Pilipinas. Palagay ko, Madam Chair, kayo rin, my dear colleague, ganun din ang inyong pananaw dito. That's the reason why nagiging concern ka sa maaaring gawin po natin. Tama ba po ba ako doon, Madam Chair? Tama po ba ako sa aking binanggit? Na ikaw din po ay hindi lang concern dahil napapagod ka na rin sa ginagawa ng China sa atin? Na ikaw din po ay hindi lang concern dahil napapagod ka na rin sa ginagawa ng China sa atin? Hindi naman po ako napapagod, pero nagpapatuloy po ako, Madam Chair, sa paghahanap ng Solusyon. tamang solusyon po dito. Habang buhay pa po tayo, hindi natin alam kung kailan matatapos itong problemang ito. Pero, Madam Chair, ang ini-emphasize ko po ay ang ating batas. Hindi po ako nag-expect ng professionalism sa kanila. Ang ating ini-expect na sundin natin ang batas na ginawa natin. Kung gusto natin, hindi tayo maging professional, di i-amend po natin ang ating Code of Ethics, ang professional standards. Para hindi naman mapunta sa problema ang tulad na tao ni Commodore Ariela. Amendahan po natin para wala tayong, sabi ko nga sa'yo, may mga dalawang higanting nag-aaway, nasa gitna po tayo. Di ba? Anong gagawin po natin? Pero may maliliit din naman na bansa sa kapaligiran natin. Tahimik naman sila, hindi naman ganun kaingay sa atin. Ano ba ang ginagawa nila? Aralin naman po natin. At kung may oras pa siya ang ating kaibigan na congressman, pasyalan din po natin, pag-aralan natin yung China para malaman natin yung kung ano yan sila. Mr. Chair, isang bagay na lang gusto kong sabihin. No? Unang-una, palagay ko, wala pong na-violate na batas tungkol sa professionalism. At palagay ko din, kahit na sumunod tayo sa ating mga batas, yung Chinese government hindi pa rin susunod sa tinatawag nating international law upang respetuhin ang kasarinlan ng isang bansa. Ilan po ang gusto kong sabihin, Madam Chair? Madam Speaker, yung sinabi po ng ating kagalang-galang na representante ng Maynila na walang binayolate na batas, hindi ko po inakusahan na may binayolate siyang batas. Ini-emphasize ko lang po ang ating batas. May kasabihan po, when there is smoke, there is fire. Diba? Umusok. Baka nagliyap. When there is smoke, there is fire. Kaya, tingnan natin para hindi na masunog. Ayusin natin. Kung magaling man si Commodore Ariela, mas pagalingin pa natin para hindi maririsbakan po. Siguro, naintindihan po yung posisyon ko po dito. At sana matipinsan natin ng mabuti ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po.